Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Week 5, Day 1. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Piliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga simbolo ng mapa sa Hanay A. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang naka-highlight sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Mga bata, magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang araw sa komunidad. Sa isang tahimik na komunidad, iba't ibang uri ng tao ang sama-samang namumuhay. Nariyan si Aling Nena, ang mabait na tindera sa palengke. Si Mang Juan naman ang magsasakang nagdadala ng sariwang gulay tuwing umaga. Sa paaralan, makikita si Ginang Santos, ang guro, na laging handang magturo sa mga bata. Si Dr. Reyes naman ang nagbibigay lunas sa may sakit. Katuwang niya si Nurse Maria na laging nariyan para alagaan ang mga pasyente. Si Police Ramirez naman ang nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Si Kapitan Del Rosario ang tumutulong sa pag-aayos ng mga problema sa barangay. Si Padre Antonio, espiritual na lider ng simbahan na nagbibigay ng gabay sa komunidad. Si Bombero Cruz ang laging handa sa oras ng sakuna, lalo na ang sunog. At syempre, nariyan si Mang Cardo, ang mangingisda, na nariyan upang may sariwang isdang makain ang mga tao. Lahat ng mga tao sa komunidad ay may kanya-kanyang responsibilidad, gampanin at mahalagang papel sa lipunan. Kahit na magkakaiba, sila ay nagkakaisa pa rin upang mapanatiling masaya at maunlad ang kanilang komunidad. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Narito ang isang pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Pangkatin ang klase sa 4 na grupo. Ipagawa sa mga mag-aaral ang concept map na nagpapakita ng iba't ibang miyembro sa komunidad. Magkaroon tayo ng isang maikling talakayan kung saan ilalahad ninyo ang inyong natutunan tungkol sa iba't ibang tao sa komunidad. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong.
Kilalanin ang tamang pangalan ng sumusunod na larawan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Day 2. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang mga panuto. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano na ilalarawan ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ang paglalarawan ng mga tao ay tumutukoy sa paraan ng pagpapaliwanag o paglalahad ng mga pisikal na katangian, tungkuling ginagampanan o ugali o karanasan ng isang tao. Halimbawa, ang paglalarawan kay Juan ay si Juan ay matangkad, may maitim na buhok at laging masaya. Ang hindi tala na sa lugar na iyon lumaki ay tumutukoy sa isang tao na hindi ipinanganak o hindi lumaki sa isang partikular na lugar. Ibig sabihin, ang tao ay hindi katutubo o hindi taga roon, kundi nagmula sa ibang lugar. Halimbawa, si Maria ay hindi taal na taga Baguio dahil siya ay ipinanganak at lumaki sa Manila. Ang kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na may pagkakapareho ng lugar, interes o layunin. Halimbawa, ang isang barangay ay isang kinabibilangang komunidad ng mga residente na nakatira sa isang partikular na lugar. Ating talakayin ang paglalarawan ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ngayon ay magbasa tayo. Ang mga bayani ng aming komunidad. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, sama-samang naninirahan ang iba't ibang tao na may kanya-kanyang papel na ginagampanan upang mapanatiling maayos at masaya ang kanilang komunidad. Si Ginang Ana, ang masipag na guro, ay nagtuturo sa mga kabataan. Habang si P.O. Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Sa klinika, si Dr. Maria at Nurse Lito ay magkatuwang sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente. Kahit na sila ay Bicolano, hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang kanilang sarili para sa pagbibigay serbisyo sa iba. Samantala, si Kapitan Jose kasama ang kanyang mga kapwa lokal na opisyal ay masigasig sa pamumuno ng barangay. Si Father Gabriel, ang pari at si Imam Salim ay magkasamang nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga tao na nagdadala ng pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya. Hindi rin matatawaran ang ambag ng iba pang mga bayani ng komunidad. Si Fireman Tony ay laging handa sa paglaban sa sunog, habang si Aling Nena, ang tindera, ay nagdadala ng sariwang gulay at prutas sa palengke. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. At si Mang Juan, ang magsasaka, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas upang masiguro ang pagkain ng bawat pamilya.
Sama-samang nagsusumikap ang bawat isa upang maging maayos at masaya ang kanilang komunidad. Nagpapakita ng kahalagahan, pagkakaisa at pagtutulungan sa bawat araw. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ngayon, ipapakita ko ang mga larawan ng iba't ibang taong naninirahan sa komunidad. Ilarawan mo sila. Mga bata, isa-isahin ang mga miyembro ng ating komunidad. Ibigay ang iba pang miyembro sa inyong komunidad na hindi nabanggit sa ating talakayan. Ibigay ang gampanin ng mga miyembro ng komunidad. Bilang isang mag-aaral, paano mo pasasalamatan at papahalagahan ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Basahin at sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Iguhit sa isang bond paper ang hinahangaan mong tao na nagbibigay ng serbisyo sa inyong komunidad. Lagyan ito ng 3 pangungusap bilang paglalarawan sa iginuhit. Day 3. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nailalahad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Gamit ang larawan ng mga miyembro ng komunidad, ilarawan ang katangian ng bawat isa. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nailalahad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ipakikita kong muli ang mga larawan ng iba't ibang miyembro ng komunidad. Talakayin natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga miyembro. Basahin ang mga sumusunod na salita sa ibaba. Ano ang inyong naiisip kapag naririnig ninyo ang mga salitang ito? At kung paano ninyo ito nauunawaan sa konteksto ng kanilang sariling komunidad na kinabibilangan? Pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ngayon, magbasa tayo. Ang mga bayani ng aming komunidad. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, sama-samang naninirahan ang iba't ibang tao na may kanya-kanyang papel na ginagampanan upang mapanatiling maayos at masaya ang kanilang komunidad. Si Ginang Ana, ang masipag na guro, ay nagtuturo sa mga kabataan. Habang si P.O. Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Sa klinika, si Dr. Maria at Nurse Lito ay magkatuwang sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente.
Kahit na sila ay Bicolano, hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang kanilang sarili para sa pagbibigay serbisyo sa iba. Samantala, si Kapitan Jose kasama ang kanyang mga kapwa lokal na opisyal ay masigasig sa pamumuno ng barangay. Si Father Gabriel, ang pari at si Imam Salim ay magkasamang nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga tao na nagdadala ng pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya. Hindi rin matatawaran ang ambag ng iba pang mga bayani ng komunidad. Si Fireman Tony ay laging handa sa paglaban sa sunog, habang si Aling Nena, ang tindera, ay nagdadala ng sariwang gulay at prutas sa palengke. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. At si Mang Juan, ang magsasaka, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas upang masiguro ang pagkain ng bawat pamilya. Sama-samang nagsusumikap ang bawat isa upang maging maayos at masaya ang kanilang komunidad. Nagpapakita ng kahalagahan, pagkakaisa at pagtutulungan sa bawat araw. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Narito naman ang isang pangkatang gawain. Pangkatin ang klase sa 4 na grupo. Ipagawa sa mga mag-aaral ang isang Venn diagram na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa komunidad. Talakayin natin ang Venn diagram na inyong ginawa. Ano ang inyong natutunan tungkol sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa komunidad? Paano nakakatulong ang pagkakaiba sa pagpapanatili ng kaayusan at kaunlaran ng komunidad? At bilang isang mag-aaral, paano mo pasasalamatan at papahalagahan ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa komunidad. Isulat ang inyong sagot sa patlang. Hikayatin ang mga mag-aaral na makiisa sa Community Helper Dressed Up, pagsusuot ng naaayon sa damit o costume at pagbabahagi kung anong gampanin o serbisyo ang naibibigay ng mga tao sa komunidad. Day 4. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa inyong komunidad. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natatalakay ang gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ang himpilan ng pulis ay laging bukas para sa mga nangangailangan ng tulong at proteksyon.
Ang kaligtasan ng bawat mamamayan ay prayoridad ng pamahalaan. Ang hepe ng barangay ang namumuno sa mga proyekto para sa kaayusan ng komunidad. Ang mga guro ang gumagabay sa mga estudyante upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. At ang mga bumbero ay mabilis na umaapula ng apoy upang maiwasan ang malaking pinsala. Ang ating aralin ay mga gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ipapakita kong muli ang mga larawan ng mga taong naninirahan sa ating komunidad at ipaliliwanag ang mga gampanin nito sa ating lipunan. Una ay ang pulis. Sila ang nagpapatupad ng mga batas at humuhuli sa mga taong gumagawa ng masama. Sila rin ang nagpapanatili ng kaligtasan sa isang lugar. Ang mga pulis ay madalas na nakikita sa himpilan ng pulisya. Pangalawa ay ang guro. Sila ang gumagabay at nagtuturo sa mga mag-aaral upang matutong bumasa, sumulat at magbilang. Ang mga guro ay madalas nakikita sa paaralan. Pangatlo ay doktor. Sila ang gumagamot sa mga may sakit at tinutulungan upang sila ay gumaling. Ang mga doktor ay madalas nakikita sa mga klinika o ospital. Pang-apat, nurse. Sila ang katuwang ng doktor upang gamutin ang mga taong may sakit. Sila rin ang naghahanda ng mga kailangan ng pasyente. Ang mga nurse ay makikita din sa klinika o ospital. Panglima ay karpintero. Sila ang gumagawa at nag-aayos ng mga kabahayan, upuan, lamesa at kabinet. Pang-anim ay bumbero. Sila ang umaapula ng apoy at nagliligtas sa mga tao tuwing may sunog. Ang mga bumbero ay madalas nakikita sa fire station o himpilan ng bumbero. Pangpito, tindero. Sila ang nagtitinda ng mga gulay, prutas, karne at iba pang produkto. Ang tindero o tindera ay madalas nakikita sa tindahan o palengke. Pangwalo, mangingisda. Sila ang naghuhuli ng mga isda at dinadala ito sa pamilihan. Pangsyam, magsasaka. Sila ang nagtatanim at nag-aani ng mga palay, mais, gulay at prutas upang ang mga mamamayan ay may makain. At pangsampu, ang dentista. Sila ang nangangalaga at bumubunot ng mga sirang ngipin. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Piliin ang gampani ng mga sumusunod na miyembro ng ating komunidad. Isulat ang titik ng tamang sagot.
Gumawa ng isang card na nagpapabatid ng pasasalamat para sa taong nagbibigay ng serbisyo sa iyong komunidad. Kumuha ng isang selfie habang ito'y inaabot sa kanya. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!